Project food cart. Magkano kaya ang inabot? Mga sir, may nagpagawa nga sa akin ng food cart. Magtitinda daw si ma'am ng takoyaki. Eto, at sinimulan ko na nga tabasin yung ating lamesa. 60 by 120 yung sukat niya. Tapos papatungan po natin ng tiles para mas malinis. Eto, at kinakabit ko na yung pinakapaan niya. And fast forward mga sir, eto, na-frame na natin yung pinaka lamesa niya. Ito na mga boss, natapos na natin yung pinaka frame. Bali 60 by 120 yung sukat niya. Papatungan natin ng dalawang tiles dito sa ibabaw. Tapos hahatiin daw natin dito, sabi nung nagpapagawa, lagayan ng gasol. Tapos dito mga lagayan din. Merienda muna. Oh, Sprite and lava cake, pa-sponsor naman dyan. Ito, at hinati ko na nga sa gitna yung lagayan ng gasol. Tapos yung pinaka-divider niya. Ayan, at ilispat-ispatan ko na. And boom, tapos na yung ating divider. Ito naman yung ginagawa ko sa taas, yung pinakaharang niya para sa stove, yung lutuan ng takoyaki para hindi siya hanginin. Dito naman sa part na to ay ginagrinder ko na yung mga residue ng welding para malinis siya pag pininturahan. And eto na yung pinaka-frame ng ating food cart. Bali, papatungan na lang natin siya ng tiles. Tapos lalagyan natin siya ng mga liso. Bago nga pala natin patungan ng tiles ito at lagyan ng liso ay kailangan mapinturahan muna natin siya. And eto na yung finished product. Epoxy enamel yung ginamit ko dito para mabilis matuyo. Nandito naman ako ngayon sa tindahan ng yero sa Best Top Enterprises. Nagpatupi ako ng liso na gagamitin natin para sa food cart. At eto, nagtabas na nga ako ng tiles para maikabit na natin gamit yung Bostik. Yan, simula nung nagamit ko nga pala yung Bostik No More Nails, puro ito na yung ginagamit ko kasi sobrang dikit talaga. Wow! Uy, Bostik, pa-sponsor naman dyan! After ko nga palang maikabit yung tiles ay sinunod ko na itong pinatupi natin na liso. Mas maganda kasi pag naatupi, hindi matalim yung dulo. Yan, konting rivet lang pala inilagay ko dyan kasi pag gabi na, bukas ko lang itutuloy. Ang mahalaga, maikabit na natin siya lahat ngayon. And boom, eto na yung ating finished product. Bali, konting rivet pa lang yung nailagay ko dyan. Tapos lalagyan pa natin siya ng bubong bukas. Napakaganda, ang linis tingnan. Diba talaga pag naka-tiles? Paano masabi? Yung sa'yo, kalbo. Kinabukasan ay sinama ko nga pala ito si Kuya Diyos, taga-ribet. Mahirap kasi pagka mag-isa lang. Habang nagre-ribet si Diyos, eto, pinuputol ko naman yung tubular na gagamitin natin para sa bubong. Yan, so dito ko muna pala siya inassemble sa baba. Tapos mamaya itutusok na natin siya. Yan, so itutusok lang yung bubong dyan. Pwedeng tanggalin, detachable yung ating bubong para madaling i-transport. Yan, bali, inispatan ko muna yung pina-brace niya sa taas. Tsaka ako siya ibinaba. Yan, tapos blind rivet na lang yung ginamit ko dito instead na text screw para makatipid yung nagpagawa. And boom, tapos na po ang ating project food cart. Dito ilalagay yung tarpaulin. Punasan mo rin yan. And ito nga po pala yung total ng materialis na nagamit natin, 4,392. Pagpasensyahan nyo na po yung sulat ko, parang reseta. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, pa-like, follow, and subscribe naman po bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat! Ingat!